Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tao with evidence. Naku mga kabibig, mga opisyal na sangkot sa illegal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte nagtuturoan na. Naku, eto na kabibig. Grabe, takot na silang masangkot sa kaso or meron kayang kasong isasampa ni Senador Amy Marcos na meron na siyang ah, resulta ng investigasyon niya sa Senate hearing mga kabibig. Napanood natin si Senator Amy Marcos kanina na kung saan na kanyang isinasalaysay ang kanyang resulta ng Senate hearing. So ito kabibig sa balita na nakita ko lang sa balita na nagtuturuan na daw. Nagtuturuan sila kung sino ang may kasalanan. Nako po, delikado yan kung magtuturuan. Ang kontrobersya kaugnay ng iligal na pag-aresto kay kabibig ha, i-share ko lang sa inyo. Kung nagtuturuan kabibig, it means guilty. Pwede sila. Guilty na sila. Ito na. Sa halip na linawin ang kontrobersya kaugnay ng iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, tila nagkakaturuan pa daw ang mga opisyal na sangkot sa operasyon. Ayon kay Senador Ronald Bato de la Rosa, si Val Divina Gracia magbabalita. Sa naging pagdinig ng Senado noong March 14 patungkol sa iligal na pag-aresto at pagsuko sa International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, lumitaw ang hindi pagkakatugma ng mga testimonya ng mga opisyal na sangkot sa naturang operasyon. Ayon kay Senator Ronald Bato de la Rosa, noong una ay pinagmamalaki pa daw ni DILG Secretary John Vic Remulla, NSC Advisor Secretary Eduardo Año, Defense Secretary Gibo Chodoro at CIDG Police Major General Nicolas Torre na matagumpay ang kanilang group effort sa pag-aresto sa dating Pangulo. Ngunit, nang humarap sa Senado ay tila nagkakaturoan na kung sino ang may pananagutan. Totoo ka. Iba. Nag-iba na yung kuha nila. Mga they're so proud, no? They're so proud to announce to the whole world na, nabiyahe na namin si Pangulong Duterte. Nandiyan na. Okay na. Solved na. Magaling, malaki accomplishment namin yun. Ganun na, they're very... Alam mo, sabi ni Senator Amy Marcos na there's a possibility na magkaroon ng second hearing at si Senator Bato de la Rosa ay humihingi kay Senator Amy Marcos na uupo si Senator Bato de la Rosa sa susunod na Senate hearing. So sana magkaroon ng pangalawang Senate hearing para yung ibang mga senador ay pwedeng umupo at kikilatis at magtatanong sa mga resource person. So what did we have done? Tapos nung nag-Senate hearing na, nagtutulakan ako sino nagsasabi ng totoo. Nag-iba na yung tono ng music. Dagdag pa ng Senador, sa halip na sundin ng batas ng bansa, mas pinahalagahan umano ang isang international treaty, partikular na sa kanilang naging kasunduan sa Interpol. Alam nila na in case of the conflict between the international treaty at ng konstitusyon, alam mo na dapat ang ating konstitusyon. Pero ano ginawa nila? Pinipilit nila yung naratibo nila na sila sumunod lang sa international treaty. Hindi pa treaty ng ICC kasi insisting mo talaga sila na hindi na tayo under sa ICC. Wala na jurisdiction ng ICC sa atin. Sa international treaty na kanila pinanghawakan ko is yung sa Interpol. Yun ang kanila pinanghawakan. So, masyadong nakasalungat. Ipinunto rin niya na hindi batas ang problema, kundi ang implementasyon nito. Nakita natin na ang dami nilang binayolate. Binayolate na lang konstitusyon, binayolate na lang ating sariling batas, at talagang hindi natin alam kung sino sa kanila nagsinungaling. Kasi ibang sinasabi ng isa, ang isa naman, iba naman ang kiniklaim. Correct. So, halata na meron silang ginawang hindi maganda. Kung may intensyon. Sana may second hearing para si Bato ay upo at magtanong. Yung solidong tanong, yung talagang
magugulantang sila at matataranta kung ano isasagot. Kasi si Bato marunong itong tawag dito, mag-investigate, mag-formulate ng mga gandang tanong para makuha galing sa bibig nila ang katotohanan. Yung bibig sa mga isdang tambaloslos. Ang mga nagpapatupad ng batas na lumabag dito, wala daw magagawa ang mga masasampulan nito. Walang problema ang batas. Andyan lahat yan. Nakalatag na yan. Ang problema ang implementasyon na. Kung yung intention ng implementer ng batas, kayo violate yung batas mismo, kahit na anong gagawin mo, talagang wala ka magawa. Dahil sila man nag-implementa. Correct. Alam nilang mali. Pero ina-insist pa din nila. Alam nilang dapat nagkakaroon muna ng warrant galing dito sa local courts natin bago ibiyahe yung inaresto nila. Hindi nila ginawa. Ang mga naging pahayag sa pagdinig ay nagpalalim sa pangamba ng publiko kung may tunay bang mananagot sa paglabag sa batas sa iligal na pag-aresto sa dating Pangulo. Habang magpapatuloy ang investigasyon, nananatiling malaking tanong kung magkakaroon ng konkretong aksyon laban sa mga nasangkot o kung mananatiling usaping malilimutan sa paglipas ng panahon. Posibleng malilimutan ito. Pero kung uupo si VP Sara bilang presidente sa 2028, hindi ito makakalimutan. Lalo na ngayon si Pulong nagsalita na kabibig. Nako, si Pulong na minsan hindi natin narinig ang kanyang boses noong kasagsagan ng pag-aresto ng kanyang ama. Heto na kabibig. Hindi na nagpapapigil si Pulong. Nagsalita na si Pulong Duterte hinggil sa pag-aresto ng kanyang ama at kung ano ang kanyang gustong ipaabot sa sambayanang Pilipino. Sa mga kaigsuunan kong Bisaya sa Pilipinas ug sa tibuok kalibutan, sa mga kababayan ko sa Pilipinas at sa buong mundo, pakatan katay manghuran ko Islam. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa aming tatay na si Presidente Rudy Duterte. Maraming salamat din po sa pagsuporta niyo sa pamilya namin. Alam natin na si Presidente Rudy ay nasa mahirap na kalagayan dahil sa kanyang edad. Isa lang po ang inihiling naming pamilya, ang patuloy niyong pagdasal para sa kanyang kalusugan. Maraming salamat po at tuloy po ang laban. Tuloy ang laban mga kabibig. Yan ang panghuling sinabi ni Pulong Duterte, ang tuloy ang laban. So ano ang ibig sabihin ng tuloy ang laban? Walang titigil hanggang hindi makauwi si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Kaya tuloy na tuloy ang laban. Marami mga Pilipino ngayon ang naka-appreciate sa ginawa ni Senator Amy Marcos mga kabibig na Senate hearing. Maraming nagsabi na baka ito na ang posibleng pintuan para si Pangulong Duterte ay makakauwi sa Pilipinas. At posible ito'y maging isang pintuan din na dapat may managot sa illegal na pagkulong ni Pangulong Duterte sa the Netherlands, sa ICC. Ang tanong ng nakakarami mga kabibig, kung mapapatunayan na merong dapat managot at yung kapatid ni Senator Amy Marcos ang siyang utak, posible naging utak, si Presidente siya willing ba si Senator Amy na kasuhan ang kanyang kapatid? Willing ba siyang magsampa ng impeachment case ni Pangulong Bongbong Marcos? Ito kabibig, may nakita akong video ngayon na pinag-uusapan. Binigyan ito ng reaction ni Mr. Real Talker, mga kabibig. So ito, panoorin natin. Ito, mga kabibig, si Amy Marcos to. Ito sa ating bayan, nakikita ko na kailangan magsusuko. Dapat sa akin, sa hinaba ng panahon na nawala yung tatay ko sa ating bayan, nakikita ko na kailangan magsusuko. Dapat ipaglaban pa rin kahit ilang taon yan. Hindi namin nauwi yung tatay kong buhay. Sana ito naman matagumpay tayo, maiuwi si Presidente Duterte. Oh. So, from the bottom of her heart talaga, tutulong si Senator Amy Marcos na sana maiuwi natin si Pangulong Duterte na buhay. So, may plano si Senator Amy Marcos na tutulong para makauwi ng buhay si Pangulong Duterte. Sana itong ginawa ni Senator Amy Marcos is a smaller step
na matulungan niya si VP Sara na makamit ang hustisya, na makauwi ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Yung resolve nung hearing or goal niya is para maipauwi si Senator. Well, para sa akin, at narinig ko si Presidente Duterte, tulad ng ama ko pareho nilang sinasabi, haharap ako sa anumang kaso at paglilitis sa Pilipinas. Pero kapag sa ibang bansa, hindi ko kakayanin yon. Kasi syempre, yung tatay ko, di ba, dinala rin sa US. Ayun. Sabi niya, ayun. At sana si Bongbong Marcos makaka-relate sa kung ano ang pakiramdam ni Duterte ngayon na pwedeng naramdaman ni former President Ferdinand Marcos Sr. Kung ano ang nararamdaman ng mga anak ni Pangulong Duterte ngayon ay nararamdaman nila noon. Pero bakit parang manhid si Bongbong Marcos? Na parang gusto niyang iparamdam kay VP Sara kung ano nararamdaman ko noon, dapat makaramdam din kayo. Di ba? Parang, gantihan? Ayoko. Dapat sa Pilipinas, iuwi ninyo ako, haharapin ko yan. Ganun din ang sinasabi ni Presidente Duterte. Kaya daw niyang sagutin lahat yan, basta dito sa Pilipinas, sa husgadong Pilipino. Sasagutin daw niya at papayag siya malitis. Ano po yung nakikita niyong way na magagawa po ng Senate Committee on Foreign Issues? Tama. Ano ang ways ni Amy Marcos? Hindi ako yung abogado niya So, ang nagagawa lang ng Senado in aid of legislation, oversight, kung ginampanan ba ng lahat ng ahensya ang trabaho nila, lahat ng tungkulin ba, ang karapatan pang tao ba na ibigay, lahat yun. At kung kinakailangan, papalitan ba natin ang sistema ng ICC, Interpol, ng Philippine Transnational Crime, at saka nung RA 9851, yung extradition treaty na pagkaluma-luma, sinulat pa ng tatay ko. Maraming batas kasi na palibot dyan Maniniwala lang ako kay Senator Amy. Wala, ito na. Kung idedemanda niya yung mga umaresto, yung mga mastermind na umaresto kay Tatay Digong. Hala. Maniniwala lang ako kay Senator Amy. Hala. What a challenge, Senator Amy Marcos. Maniniwala daw si Mr. Real Talker at maybe yung ibang tao na meron kang gagawing action kasi meron ka ng meron ka ng resulta sa unang Senate hearing. So pwede yung unang Senate hearing mo, gagamitin mo yon para magdemanda or para kasuhan or para may managot sa illegal. Kasi sabi ni Nicholas Kaufman, illegally detained si Pangulo Duterte sa ICC. So ito yung nakita ng legal counsel ng Pangulo Duterte. So obviously, sa na find out mo na Senate hearing, of course, meron ka rin pwedeng maging conclusion doon. Para saan yung unang Senate hearing findings mo? Para lang magsalita, para lang sabihin sa mga tao na meron kang nagawa. Dapat may action. Hindi puro salita, action talaga. At maniniwala lang ako kay Senator Amy, kung kaya niya ba talagang banggain ang kanyang kapatid, at kung nakita talaga ni Senator Amy na may mali, file an impeachment. Diba? Ganun lang yun. Para maniwala talaga. File an impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kabibig, kasi marami na nagsasabi, pati si Sal Panelo sabi niya, kung talagang si Amy Marcos ay may nakitang paglabag sa konstitusyon, kaya ba niyang mag-file ng impeachment case laban sa kanyang kapatid? Naku, ang hirap yan, kabibig. Ang hirap sagutin yan, Senator Amy Marcos. Kasi nakikita ng mga tao niya, ito si Amy Marcos is pro-Filipino. Diba? Pro-justice system. Tayo, kung talagang totoo ba talaga yung concern na pinapakita ni Senator Amy ngayon. Kasi kung after that, wala din siyang gagawing action, useless. Hala. Kung wala daw gagawing action si Senator Amy Marcos, useless pa rin daw, mga kabibig. So maniniwala ba kayo? Tatanggapin ka ng PDP pag ikaw ang mag-file ng impeach laban kay BBM at ipanalo mo, Amy Marcos. Mag-file ka ng impeachment kay BBM at sabihin mo sa buong Pilipinas na adik ang kapatid mo para mabilib na kami sa'yo. Hoy, grabe naman si Kid Fernandez. Yan sabi niya, magkaiba si Marcos Sr. at PRRD. Si Marcos Sr. pinalayas yung walang nagmamahal sa kanya. Si Tatay PRRD, mahal ang buong bansa. Even ibang lahi, mahal siya.
Kung puro salita lang, nanoloko lang dahil sa eleksyon, pasikat lang, ang gusto ng taong bayan umaksyon, yun ang totoo. Ma'am Amy, maniniwala lang kami kung kaya mong kasuhan yung mga taong sangkot sa pagpapadala sa tatay namin sa ICC. Oh, ano kaya ang maging reaction ni Amy Marcos, no? Ano kaya ang next niyang hakbang? What do you think, mga kabibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.